Minamahal tayo pong natin tumayo minsan ng bilang pagbigay galang po natin sa banal na salita ng Panginoon at sa pagka nating kaluluwa. Kayo po, beloved Ording Preacher, beloved Kuya Andy Binias. Praise the Lord. God bless you, beloved preacher you about. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Taas yung kamay, mamnal, tayo po'y dumalangin. Opo, dakilang Diyos, Panginoon, maraming salamat sa dakilang pagkakataon. Kalob mo sa amin sa araw na to, na ikaw amin nasamba, napasalamatan, at napuri namin dakilang balang pangalan. Thank you so much, Lord, for the great privilege and opportunity given to us and free will to worship you. And you offer the sacrifice of praise and thanksgiving for all the goodness and blessing, salvation you have given to us, Lord. Thank you so much, Lord, that you anoint every part of the servant, from joyful solim, the song of the choir, from children, adults, singles, and finest, and all the testimony that we hear from beloved brethren, Lord, the Holy Spirit to touch our heart as the choir songs. Hallelujah. Thank you for the giving, touch, and offering this moment, Lord. I pray, God, bless the broad, please anoint the humble servant to deliver drop and message to thy brethren, to the first leading, brother, humble pastor with the Alameda, I bind Satan us out in the right time, Lord. In Jesus' name, amen. Praise the Lord. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Diyos, na mahal. First of all, the highest praise, glory, honor, thanksgiving, and majesty belongs only to our loving God, our risen Savior, and give double honor and respect to our dearly beloved and noble evangelist with this Talmud, the end-time prophet of our loving God, and we always treasure and cherish the blessed memories and precious teaching of our beloved Stan Pastor Lina Almeida and all beloved children and the whole Almeida family. And I greet also my beloved wife, my children, my co-workers, my co-professors, and to all of you, my dear brothers and sisters in Christ, and to all the webcast viewer who are watching right now sa ating GMCM Live Studio streaming po. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody service the Lord. Mga minamahal, ipaliwanag ko lang konti sa inyo. Actually po, mga minamahal, yung iba yung abuloy sa tithes and offering. Amen? Yung tithes and offering, from sa atong kinitaan, una natin ang tithes and offering. 10% love offering ay more than enough. Iba naman yung abuloy. Basta mas-interpret mo, iba yung abuloy. Yung abuloy, tapos muna na kinuwaan ng tithes and offering nyo, sa Diyos, mag-abuloy ka, katulad may namatay, may dapat katulungan, yun ang tawag parang aid lang ba? Aid o relief, pang-relief goods. Yun ang pong abuloy. Amen ba? Kasi mamaya, baka magbigay na lang ko ng abuloy. Tapos, unahin mo natin ating tithes and offering galing sa ating income. Pagkatapos yan, yun, pwede ka na magbigay ng abuloy. Expression of your aid, love sa tao na bigyan mo. Katulad po, mamaya, hingi tayo ng abuloy. Kasi po, ang beloved father ni Sister Cheryl Suaso ay kinuha na ng Panginoon. So, kapatiran din natin yon. So, mamaya, hihingi tayo ng abuloy. From your heart po, yun ang itawag na abuloy. Galing sa puso nyo, magbigay mo para relief, goods, cash o tulong sa ating mga kapatid, gaya bilang membro sa iglesia ng ating mahal na Panginoon. Amen ba? Naunawaan nyo po? Everybody say, praise the Lord. At ang inyong mga binibigay, mga minamahal, sabi ng bilang Presidyo, kinukuha natin ang ministering tithes. Individually, ay tithes and offering. Pag kami ay nagtatanggap ng tithes and offering nyo, sa ministry, as ministers, kumukuha kami ng itong na ministering tithes, retithing. Nagre-retithing. Ang tawag yung ministering tithes. Nagme-minister kasi. Kinukuhaan din namin, 25-30% di pa padala sa main church. Yun po ang kinawag na mga tithes ng mga minister na nagaganap ng ministry. Amen? First of all, para sa needs, pangailangan ng iglesia sa Manila. Dahil napakalaki ng pangailangan ng main church. Throughout the country, worldwide, hanggang ibang bansa po na pangailangan ng pangailangan. Hindi po sa mga damit lang ng malapastor yun. Amen. Sobra-sobra na po yun. Magregalo, mag-birthday, sobra-sobra. Siguro na, kung lang ni paliwanag ni birthday yun, natural po yun. Kaya ang mga tao na nagtatrabaho sa altar, talagang mabuhay sa altar. Amen? Amen?
Amen. So talaga, doon kami kukuha ng pagkain namin. Doon kami pabili ng sando namin. Natural po yun. Pero hindi, not all of your touch and offering. Mga minamahal, kaya maulaw ta. Okay lang ganun, ginapalit na to. Ang majority yan ay ang pangailangan ng iglesia. Bayad ng ilaw, tubig, tanan, napakarami ng bayaran ng church, mga ginaupahan ng mga tahanan, ng mga manggagawa. Hindi sapat po, mga minamahal, grabe, kulang na kulang. Kami, alam namin ang pangailangan ng buong iglesia. Dito lang sa CDO, grabe yung pangailangan. Mga minamahal, basic lang natin dito, los 50,000 mahigit. Bahay, ilaw, suga, lahat ng mga blessing ng mga manggagawa, pagkain, napakalaki po. Ibay pa, mabili pa tayo ng mga gamit sa mga station, mga minal. Hallelujah. Kami, pumunta kami ng Carmen Cotabato, dadala kami. Nagpapagawa tayo doon kasi pag magbisita kami sa Carmen sa mga station, hindi lamang bisita, kundi lahat, gina-look out namin ang mga station. Gambayugan, pumunta kami, yung bunggo natin doon, inatipan natin, kayo nagastos doon. Buong steel plate ang natin. Nagpapagawa kami ng pulpito. Lahat nakikita namin doon, mga projects. Kasi minsan lang kami nagbisita. Munta kami ng Carmen Cotabato, nagpagawa tayo ng dirty kitchen doon. So, gumastos din tayo ng mga magano doon. Dirty kitchen, hanggang repair pa. Munta kami ng Kidapawan ng Wednesday. Yun, ganun din. Nakita namin CR, pinatiles namin, mga tubig, mga pulpito. Napakarami ng pangailangan ng iglesia. So, galing pa mo dito yun ang mga ayuda. Siya binibigay nyo kasi dun bila lang yung mga one remittance. Pero na-segregate po namin yan para ibalik din sa kanila doon. Amen ba? Ganun po ang ginagastusan ng iglesia. Para sa ikabubuti ng lahat ng mga kapatiran, matuwa naman sila. Dito po, di ba natuwa kayo, nakita yung CR tang bago? Hindi kayo natuwa? Mabuti pala, hindi lang kami nagpagwapo ng CR dyan. Wala mga natuwa pala. Amen? Sino natutuwa? Kala ko hindi kayo natutuwa. Hindi na tayo magpagawa ng magandang CR. Hindi pala kayo natutuwa. Amen? Pero kung hindi natutuwa kayo, kami natutuwa magpagawa ng project para sa simbahan. Amen? Everybody say, praise the Lord. Ginasikap po natin yan. Bagamat pandemic, mahirap yung buhay ngayon, pero sinisikap natin. Kaya lahat yang binibigay nyo, that is yours for the glory of God. Hindi po sa personal natin ang mga ilangan yan. Kaya priority po ang pangailangan ng iglesia. Palakpakan po natin ang ating malapay. Ngayon po, naging kontrobersyal sa atin ang bawat mensahe dito. Kaya minsan palagi na lang na may mensahe yung Sabat. Para naging Sabadista na po tayo. Amen. Kaya mga minamahal, kailangan ito po talakayin ko sa habag ng awa ng ating Panginoon. Ipaliwanag po natin ano bang ibig sabihin ng Sabat. At ano pa talaga ang araw ng Sabat para sa mga Kristiyano? At ano bang gawin natin sa Sabat? Kasi hindi natin maintain, hindi tayo marunong magsagot doon. Mga minahal, wala mang problema yung respect, the day of Sabbath, the day of rest that is holy, at wala magtatrabaho. Natural po yon. Pero from the Old Testament, ano bang naging similarity ng Sabbath in the Old Testament na Sabado to our time in our time? Sa Kristiyano. Kailangan malaman po natin to para hindi tayo makumpiyos. Amen ba? Sundan po natin mga minal, paliwanag po natin ito. So yung title natin yun, Sabbath. Sabbath is the day of rest and worship. Manyo po, ang Sabbath is araw ng pagpahinga at pagsamba. Amen. Amen. Ha? Sa Old Testament, yung Sabat, ginawa na lang day of rest. Walang magtatrabaho. Pag magtrabaho, papatayin. Ganun ka-stricto. How they keep the Sabat, nga that is holy, mga minamahal, ay araw na yun. Walang magtatrabaho. Pag may magsabi ng Biblia, ang magtrabaho, patayin. Ngayon, ano pong similarity ng Sabat sa ating kapanahunan? Gaano pang importantihan yan? So, sundan niyo po ako. Magkuha ka mo ng lapis at papel nyo, ilista nyo po yon para mayroon ka mong nag-record, just in case may kwento kayo mga Sabadista, mayroon ka mong isagot sa kanila. Pero yung mga walang Biblia at saka mga walang notebook, mga galing na mga doctorate na sa Bible yan. Hindi na kailangan mag-lista yun. Everybody service the Lord. Baka lumampas pa yun sila sa Bible school, teacher ng mga Bible school, hindi na nagdadalang Bible at papel, ballpen. Exodus chapter 20 verse 10.
Libro sa Exodo, Kapitulo 20, versikulo 10. Apan ang adlaw nga ikapito, maoy usa ka adlaw nga igpapahulay alang sa Ginoo, nga imong Dios. Niining adlaw, dili ka magbuhat, ikaw, bisan ang imong anak nga lalaki, bisan ang imong anak nga babae, bisan ang imong sulugoon nga lalaki, Wala ko'y bisan maghimo. ang imong sulugoon nga babae, bisan ang imong kahayupan, Bati, pati hayop. bisan ang imong dumuluong nga anaa sa sulod sa imong mga pultahan. Amen. Tingnan mo mga minamahal, di basta-basta, no? Sige po. Praise the Lord. Sa aklat ng Exodo, Kapitulo 20, ang bersikulo ay 10. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw, ni ang iyong anak na lalaki, ni babae, ni ang iyong aliping lalaki, ni babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan. Amen. Palakpakan po natin, Diyos. Ganon kahalaga, kaimportante ang Sabat sa araw ng panahon ng in the Old Testament sa mga Israelita. Ngayon, ano bang ginawa ng Panginoong Jesucristo in the time of New Testament? In the time of dispensation of grace and faith, ano bang ginawa ng Panginoon dito? Anong sabi ng Biblia? Pakibasa, Matthew chapter 5, verse 17. Then Acts chapter 20, verse 7. Ilista niyo po, parte magtagal. Libro sa Mateo, Kapitulo 5, versikulo 17. Ayaw kamo paghunahuna nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan sa mga propeta. Ako mianhi dili sa pagbungkag kundili sa pagtuma niini. Amen. Balakpakan po natin, Diyos. Tagalog. Praise the Lord. Hallelujah. Sa aklat ng Mateo, Kapitulo 5, ang bersikulo ay 17. Huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Amen. Balakpakan natin, Diyos. So, in the time of Panginoong Jesucristo, ang sabi niya, I come not to destroy the law and the prophets, but to fulfill the law. Sa kanyang kapanahonan na, in the New Testament, sabi niya, sa aking pagpunta rito, pag-ani sa lupa, hindi ko sinira ang batas at ang mga turo ng propita. Sabi niya, kundi gaganapin ko pa. Amen ba? I-fulfill pa. Ibig sabihin, gaganapin, ipagpapatuloy pa ng ating the law and the prophets in the Old Testament until Christ, sabi niya, hindi ko i-destroy, kundi ipagpatuloy ko pa, gaganapin ko pa. Mga minamahal, ang sabi niya, gaganapin ko pa. Pero dito, makita mo, i-modify. Parang modify ECQ. I-modify ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Para malaman natin, mga minamahal, ang mga batas sa unang the law and the prophets, ang tawag sa kanila, the law is the shadow of the things to come. Anino na darating sa ating panahonan is the shadow of the things to come to Christ in our time. Then the law and the prophets is the schoolmasters to bring us to Christ. Ang mga propita sa unang panahon, sila po yung mga schoolmasters. Ano ba yung schoolmasters? Yung nagtuturo sa eskwelahan para ang tao maturuan ng samang kasuguan at tamang turo. They are our schoolmasters to bring us to Christ. Amen ba? Amen? Amen? And the law is a shadow, anino, of the things to come. Magibasa para munawa natin. Hebrews chapter 10 verse 1, din Galatians 3:24. Diretsuhin mo ng Tagalog para hindi tayo magtagal. Mga Hebrehanon, Kapitulo 10, versikulo 1. Kay maingon nga ang kasuguan, ado naman lamay landong sa mga maayong butang nga umalabot, ug wala makabaton sa katinuod niining mga butanga. Kini dili arang makahimpit sa mga managpanuol, pinaagi sa maurang mga halad nga
kanunay ginahalad tuig-tuig. Amen. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 10, ang bersikulo ay 1. Sapagkat ang kautusan na may isang anino ng mabubuting bagay na darating, hindi ang tunay na larawan ng mga bagay. Kailan pa man ay di maaring magpasakdal sa mga nagsisilapit sa pamamagitan ng mga hain na laging inihahandog sa taon-taon. Amen. Hindi po makasakdal. Yung mga batas sa unang panahon ay anino lang na darating sa kay Kristo, ngunit hindi pa yan makapagsakdal, makabigay ng kaganapan. That's why, sabi na Apostol Pablo, kung maniwala ka lang sa batas, walang na-justified sa batas. There's no man has justified by the law. Hindi po naganap. Kaya ang ginawa ng Panginoon, siya na mismo ang nagkatawang tao sa lupa upang gutuparin niya na ang lahat na utos para maganap sa kanyang kapanahunan, para from the law and the prophets maganap na sa kanyang kapanahunan. That's why sabi niya, I come not to destroy the law and the prophets, but to fulfill. Amen ba? Amen. Kaya para ma-fulfill natin, ito pa niya, hindi wala daw naganap eh. Sabi dito eh. Kailangan pa man ay di maaring mapasakdal ang mga nagsisilapit sa magitan ng mga hain na laging inahandog taon-taon. That is the law. May sa kautosan. This is only the shadow. Anino lang. Is the shadow of the things to come. Darating pa sa atin ang magandang bagay nga turo pa ng Panginoon gaganapin sa ating kapanahunan. Dahil dito tayo maperpekto, maging banal, ay dito tayo dadalhin sa langit sa kapanahunan ng Panginoon. Hallelujah. Muna ating hinihintay ngayon, the day of rapture. Dito tayo maganap, maging sakdal, at magbalaan, maging banal, at magbabago ang buhay natin. Maging tama ang ating pagsunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Galatians 3:24. Praise the Lord. Hallelujah. Sa aklat ng taga-Galacia, Kapitulo 3, ang bersikulo ay 24. Ano pat ang kautusan ay siyang naging tagapagturo natin upang ihatid tayo kay Kristo, upang tayo'y ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen. Everybody say, praise the Lord. Ang batas, padulong po sa mga propeta yan in the schoolmaster to bring us unto Christ. Dadalhin tayo dito sa Panginoon upang tayo maging ganap sa ating pananampalataya. Amen? Di mo ko maka-amen. Kaya anong nakasulat sa Biblia, sa unang in the book of Acts, nung ang Panginoon Kristo ay nangaral ng Ebanghelyo, dumating na siya, nangaral ng Ebanghelyo, nakita na saksihan ng mga apostoles. They are the witnesses of all these things happen in times of Christ. Paano siya nangaral ng Ebanghelyo, until na siya hinuli, hanggang siya po'y namatay sa krus ng Kalbaryo, and he buried in the sepulchre, and after 3 days, he resurrected and going up to heaven. Ascended up from heaven to heaven. Siya po'y nagkaya balik sa langit po. Ngayon, nung sa ating Panginoon Kristo na, yung mga apostoles, ano pong binantayan nila nga unang araw ng linggo? Ang tanong, Sabado pa ba o linggo? Sunday. Yun ang tanong. Kita mo? Basahin natin. Anong araw yon? Acts chapter 20 verse 7. Then verse 6, 1 Corinthians chapter 16 verse 2. Praise the Lord. Hallelujah. Sa aklat ng Gawa, Kapitulo 20, ang bersikulo ay 7. At nang unang araw ng sanglinggo, nang kami nangagkakapisan upang pagputol-putulin ang tinapay, si Pablo ay nangaral sa kanila na nag-aakalang umalis sa kinabukasan at tumagal ang kanyang pananalita hanggang sa hating gabi. Amen. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. First day of the week. 1 Corinthians 16 verse 2. Richo. Praise the Lord. Hallelujah.
Sa aklat ng unang Korinto, Kapitulo 16, ang bersikulo ay 2. Tuwing unang araw ng sanglinggo, ang bawat isa sa inyo ay magbukod ng magsimpan, ayon sa kaniyang iginiginhawa, upang wag nang gumawa ng mga ambagan sa pagparian ko. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin, Diyos. In the first day of the week, Sunday yun. Sila po iniipon ng mga tithes and offering para pag sila'y sumamba, dadalhin nila doon sa mga apostoles, ibibigay nila para sa sunod na araw, wala nang ambag-ambagan pa. Amen ba? Ngayon, anong bang first day of the week sa atin? Ang tanong dito, may question. Is the Sabbath on Saturday or Sunday? Itong question. Is the Sabbath on Saturday or Sunday? Itong sagot. Similarly, parehas, the Hebrew first day of the week is Sunday. Tumagong ka, amen. So, extend from sunset on, in a common parlance, Saturday evening to sunset on what is generally called Sunday. Tama? Sunday evening. So the Sabbath, mga minamahal, is continued to be observed on 7th day in the early Christian church. Ang Sabbath, gina-observe nila in the early church pa. Pero sa ating panahon na is the same. Similarly, in the Hebrew calendar, in the observance of Hebrew, the first day of the week is Sunday. That's why nung mga apostoles, mga minamahal, first Sunday of the week, first day of the week, Sunday, sila po'y pumunta sa sepulchre at sila po'y sumamba sa ating pinakamamahal na Panginoon. So kung simple lang usapan, it is only similar. Amen? In the Jewish calendar, first day of the week is Saturday. In the Hebrew calendar is Sunday. Amen? Oh? Is Sunday the first day of the week? Oh, sabi. Sunday is the day of the week between Saturday and Monday. According to the Hebrew calendar and traditional calendars, including Christian calendars, Sunday is the first day of the week. But according to the International Organization of Standardization, tandaan nyo to, according to International Organization for Standardization, ISO, 8601, libro to, Sunday is the 7th day of the week. So, hindi na kayo magugulo. Amen? May kayo sabalista, bahala kung sabado kayo, wala problema, basta kami linggo. Eh, ano ngayon? Diba? Ano? Wala tayong debatihan doon. Nga magdebate pa, kailangan Sabado. Wala problema. Sige, Sabado kayo, kami linggo man. Anong problema doon? Oh, kaya naman, ang pag-intend yun Sabado, pag-intend din namin Sunday. Inaliwanagan kami na Sunday. Anong masama doon? Hindi kami maligtas? Oh, yun. Tingnan natin sino maligtas pag araw. Ay kami dito nagbago. Binago ang buhay namin. Gumaling karamdaman namin. Grabe himala nangyari sa aming buhay. Sino ngayon ang totoo nagsamba? Kung hindi pa totoong pagsamba namin, mali ang interpretasyon namin, walang gumaling sa aming karamdaman, walang nagbago sa amin, walang himala, walang proteksyon dito. Sa inyo, ano ang nangyari? Wala. Tuwing may makausap ka lang patotoo, ano ka ba? Sabanista. Keep it holy and Sabbath. Tama na. Wala na. Na nagbago, nag-addict, wala. Sa Surigao, nung kami na-assign, may kamag-anak si sweetheart ko na habalista, palagi ko din debate. Gande, wala klaro ng iyong reliyon. Sabi sa akin ba? Hindi ko nag-ano, kasi siyempre kamag-anak. Nung huli, nainis na ako. Wala yan, inyo, wala yan. Kailangan kami dito, may may sabalista reform. Marami siya sabi. Ngayon, ay ang negosyo niya, nagtitinda ng saging sa palengke. Ito na. Tama-tama, Sabado after overnight, bumili ako ng isda. Nagkita kami.
Nagtitinda ng saging. Hindi ka bili saging para pangkilaw. Sabi ko, ito nang sinasabi ko si Monong. Singong ka sa balista ka, totoo ka mo, nagpapasalaw sa balista, nagpapangya, wala ka magnegosyo, magtrabaho. Bakit dito ka sa palengke, nagtatrabaho, nagnegosyo? Oh, sagot. Sagot! Sabi mo magpahinga pag Sabado. Bakit dito ka nagtitinda, binibinta mo pa ako ng saging? Sagot! Anong sabi sa akin? Huwag maingay. Atin-atin lang yan. Totoo yung pastor mo si Almeida, propita niya. Balimbing. Bakit? Nabisto ko yung ginagawa. Sabi kong nag-observe ka ng Sabat, nga banal, huwag ka magtrabaho. Kaya kung magtrabaho, papatayin ka ng Diyos. O magninegosyo, lahat katulong mo, lahat hayop, huwag mo palgalawin. Bakit ikaw nagtitinda ka dito sa palengke? Patay ka ngayon. Pag sinasabi yung Diyos ng patay, patay ka ngayon nung, mapapatay ka ngayon. Huwag naman di. Ay, sabi ko sa imo, palakpakan po natin Diyos mga minamahal. Kaya mahirap yung hindi natin maintindihan yung totoong explanation sa Biblia. Because the Bible is a self-explanatory ang Biblia. Kaya mo intindihin ang sarili mo if you have a wisdom from the Lord. Mayroon parable, mayroon literal meaning. Marami dito. Kailangan maintindihan natin, ang Biblia subayo natin para hindi tayo maguguluhan. Dito po si Smukosid, walang pag-alinlangan, totoo ang tinuturo ng ating beloved noble pastor. He is a prophet of God. 10 times binalik-balik niya, basa ang Biblia from Genesis to Revelation. 10 times! From Genesis to Revelation, 10 times yan, binalik-balik basa ng ating mga pastor. Hindi po basta-basta yun. Bakit? Kung hindi ka propita ng Diyos, wala kang Holy Spirit. At sa mga pastor, hindi basta-basta, abogado po yun. He can interpret the Bible. He can understand the Bible with his own self-interpretation. Lalo na, yung isa ng Diyos, ay grabe fasting niya. Matindi, lalo na intindihan na, i-reveal ng Diyos yung malalim na bagay sa Biblisikulo. Bakit? Because of prayer and fasting and waiting power from the Lord na ginigay sa ating beloved, dearly noble pastor. Palakpakan po natin Diyos, mamilima. Kaya magaling sila magdebate, pero wala naman sa aksyon. Everybody say, praise the Lord. Tulad yung saksi ng Jehovah, pinuntahan ako sa bahay din. Daming dalang libro. Brad, bili ka ng libro, maganda to. Paglapit pa lang, saksi ng Jehovah. Sabi niya, saksi ng Jehovah kami. Sabi ko, praise the Lord po. Saksi ni Jehovah rin ako. Sabi niya, ganun ba? Parehas pala tayo. Ang kakaiba lang, hindi tayo parehas, Brad. Ang kakaiba lang sa atin ito, kami nga saksing Jehovah, marunong mag-praise the Lord. Marunong magpupuri sa Diyos. Kayo na mga saksing Jehovah, hindi kayo marunong mag-praise the Lord. Kaya hindi kayo totoong saksing Jehovah. Bakit? Hindi kayo marunong magpuri sa Diyos. Ang totoong saksing Jehovah ay nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tayong totoong saksi ni Jehovah. Bakit? Marunong tayo magpuri, magpasalamat sa ating mahal na Panginoon. Hindi puro binta lang ng libro at mga leaflets, mga gastusin, pangwarta lang. Tayo dito nagsakripisyo, nagpupuri sa Diyos para ikaligtas ng mga tao. Amen ba? So pag may kwento ko mo saksi ni Jehovah, unahan nyo na. Praise the Lord, hallelujah. Saksi ni Jehovah rin ako para magulat sila. Kayo mga piki nga saksi. Dahil bakit? Hindi kayo marunong mag-praise the Lord. Hallelujah. Yung tunay na saksi ng Jehovah, marunong mag-praise the Lord. Hallelujah. Tayo ang tunay na saksi ng Jehovah. Bakit? Marunong tayo mag-praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Pag-ibasa. Matthew chapter 12, verse 5 up to 8. Then Mark chapter 2, verse 23 up to 28. Ito po ikuha na lang natin, i-summarize. Praise the Lord. Hallelujah. Sa aklat ng Mateo, Kapitulo 5, ang versikulo ay 5 hanggang 8. Praise the Lord. Mapapalad ang maaamo sapagkat mamanahin nila ang lupa. 6. Mapapalad ang nangagugutom at nangauuhaw sa katwiran sapagkat sila'y bubusugin. 7. Mapapalad ang mga mahabagin sapagkat sila'y kahabagan. Matthew chapter 12 ba yan? Ay, 5.
verse 5 up to 8. Verses 5 to 8. Praise the Lord. Hallelujah. Sa aklat ng Mateo, Kapitulo 12, ang bersikulo ay 5 hanggang 8. Praise the Lord. O hindi baga ninyo nabasa sa kautusan kung papaanong sa mga araw ng Sabat ay niwawalang galang ng mga saserdote sa templo ang Sabat at hindi nangagkakasala. 6. Datapwat sinasabi ko sa inyo na dito ay may isang lalong dakila kaysa templo. Amen. 7. Datapwat kung nalalaman ninyo kung ano ang kahulugan nito, habag ang ibig ko at hindi hain, ay hindi sana ninyo hinatulan ang mga walang kasalanan. 8. Sapagkat ang anak ng tao ay Panginoon ng Sabat. Palakpakan po Praise natin Diyos, mga minamahal. So maliwanag, mismo ang Panginoon mismo ang nagsalita. Bilang gagalit yung mga yung mga parisiyo, lahat, gabi Bakit na gumagawa, nag-ano ng mga nagtatrabaho sa templo, bakit nag-ano ng mga corn? Bawal yan, ang Sabat. Sabi ng Panginoon, ako pumunta rito hindi para hain lang ang gusto ko, kundi habag, mercy, awa ang gusto ng Diyos. Hindi puro hatol, kundi habag ang sabi ng Panginoon. At sabi nila, mayroon pa dito mas mahigit sa templo. Sabi, binabawal daw Magano sa templo, din kailangan mampahinga, huwag magtrabaho. Sabi ng Panginoon, hindi nyo ba alam, mayroon pa dito mas mahigit sa templo? Wala sila ba ang ating mahal na Panginoon? Hindi nyo ba alam ng anak ng Diyos ay siyang Panginoon ng Sabat? Dito nagagulo na sila. Anong ibig sabihin? Tuloy natin pagbasa. Mark chapter 2, verse 23 up to 28. Aklat ng Marcos, Kapitulo 2, versikulo 23 hanggang hanggang 28. 28. At nangyari na nagdaraan siya sa mga bukirin ng trigo ng araw ng Sabat, at ang mga alagad niya samantalang nagsisilakad ay nagpasimulang nagsikitil ng mga uhay. 24. At sinabi sa kanya ng mga Parisiyo, narito, bakit ginawa nila sa araw ng Sabat ang hindi matuwid? 25. At sinabi niya sa kanila, kailanman bagay hindi ninyo nabasa ang ginawa ni David? Amen. Nang siya'y mga ilangan at magutom, siya at ang kaniyang mga kasamahan? 26. Kung paanong pumasok siya sa bahay ng Diyos ng panahon ng dakilang saserdoting si Abiatar at kumain siya ng tinapay na itinaga na hindi matuwid kanin maliban sa mga saserdote lamang, at binigyan pa rin niya ang kaniyang mga kasamahan. 27. At sinabi niya sa kanila, ginawa ang Sabat ng dahil sa tao at di ang tao dahil sa Sabat. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Anong sabi dito? And he said unto them, the Sabbath was made for man, and not man for the Sabbath. Therefore, the Son of Man is Lord, the Lord also of the Sabbath. Sabi ng Panginoon doon, pinabawal nila. Mismo ang Panginoon nagsabi, nga ang Sabat hindi ginawa para sa tao, kundi ang tao, o hindi ang tao, ay para sa Sabat. Natintindihan nyo ba? No? Ang Sabat ginawa para sa tao, hindi ang tao para sa Sabat. Kaya mismo ang Panginoon, ang anak ng Diyos, siya po'y Panginoon ng Sabat. So, ang ibig sabihin, ang Sabat ginawa para sa tao, para sumunod sila. Pero hindi ang tao para sumunod sa Sabat. Yung ibang reliyon, sila nga tao ang sumusunod sa Sabat. Amen. Amen. Not a man for a Sabat. So, ibig sabihin, hindi ka mapilit na tao nga para sumunod sa Sabat. Kasi sabi dito the Sabbath was made for a man. Sabat yon. Huli yon. Araw. But not man for a Sabbath. Hindi ang tao ginawa para sa Sabat, kundi ang Sabat ginawa para sa tao. So ikaw nga tao, hindi ka ginawa para sumunod sa Sabat. Kaya mismo ang Panginoon, He is the Lord Himself of the Sabbath.
Ang Panginoon, ang Ginoo ay Panginoon ng Sabat. Ang ibig sabihin, kung si Kristo sa puso mo na, siya ang Panginoon ng Sabat, araw-araw mo pahinga. Naintindihan nyo? Ano ba ibig sabihin ng Sabat? Is the day of rest and worship. So kung ang Panginoon is the Lord of Sabbath, kung ang Panginoon nasa iyong puso na tinanggap mo na siya, araw-araw mo ay Sabat. Bakit? Pinahinga ka na ng Panginoon sa problema, karamdaman sa buhay mo at sa kamot ng kaaway. Kaya kahit Lunes, Sabat mo yan. Martes, Miyerkules, Linggo hanggang yan ay Sabat mo. Bakit? Ang Panginoon, He's the Lord of the Sabbath. Ang Ginoong Panginoon ng Sabat, nasa puso mo na. Kaya ang Panginoon ang nagbigay sa atin ng totoong kapahingahan. Hindi yung araw. Amen? Because Sabbath made for a man to believe and not man for a Sabbath. Ang Sabat ginawa para sa tao, o hindi ang tao para sa Sabat. So hindi ka nga tao mapilitin nila na sumunod ka sa Sabat. Kaya hindi ka ginawa para sa Sabat. Ang Sabat ginawa para sa atin. Sino ang Sabat? Kaya ang Panginoon, siya ang Panginoon ng Sabat. Pag nakilala mong Panginoon, tinanggap mo siya. Siyang papasok sa puso mo, bibigyan kanya ng totoong kapahingahan. The day of rest. Lahat mong araw ay kapahingahan. Anywhere, everywhere, any day, you are fulfilling, expressing the Sabbath. Because the Bible say in Matthew 11:28, basahin natin. Anong sabi ng Panginoon? Matthew 11:28, pakibasa. Praise the Lord. Hallelujah. Sa aklat ng Mateo Kapitulo 11, ang bersikulo ay 28. Magsiparito sa akin, kayong lahat na nangapagpapagal at nangabibigatang lubha, at kayo'y aking papagpapahingain. Amen. Palakpakan natin. Basa sa Bisaya, Brad. Basa. O, pakinggan nyo pong bersikulo, pakinggan yung Biblia para maintindihan yung ibig sabihin. Matthew 11:28. Sa Tagalog, magsiparito kayo sa akin. Kayong lahat na napapagal at nabibigatan ng lubha, at kayo'y aking papagpahingain. Libro sa Mateo, Kapitulo 11, versikulo 28. Umari ka na ko kamong tanan nga nabudlayan og nabugatan, og papahulayon ko kamo. Amen. O, naintindihan nyo na? Hindi yung lumapit ka sa Sabado para magpahinga ka. Amen. Maniwala ka sa Sabado para magpahinga ka. Walang sinabi. Anong sabi ng Panginoon? Dool kanako kamong tanan nga nabugatan, nabudlayan at nabugatan, o papahulayan ko kamo. Come unto me those who are labored and heavy laden, and I will give you rest. The Lord Himself is the Lord of the Sabbath. He is the one who gave us total rest in our life. From sin, from vices, from drug addiction, from sicknesses, from the hands of Satan, and the Lord will bring us into His marvelous light. He is a rest, ang ating Panginoon, hindi yung Sabado, hindi yung araw, mga minamahal, kundi ang Panginoon. Nga even the Son of Man is the Lord of the Sabbath. Amen ba? Sabbath is made for a man, para ang tao mo comply, and not a man for a Sabbath. Hindi ko nga tao pilitin ka doon, maniwala ka nga Sabado. Hindi po. Anong sabi ng Panginoon? The Son of Man, He is the Lord of a Sabbath. So kung ang Panginoon, the Lord of the Sabbath, pag dito sa puso natin, Panginoon, araw-araw natin Sabbath. Bakit? Nagkaroon tayo ng kapahingahan sa buhay. 11:28 ng Matthew, come unto me those who are labor and heavy laden, and I will give you rest. And I will give you rest. Oh, sino ang bigay ng kapahingaan? Yung Sabado? Simple lang naman. Sabi Sabat,
Keep it holy. And you must respect that law. Wala magtrabaho. Magpahinga. Oh. Pero yung sa Surigao, walang pahinga eh. Bibinta ng saging. Bakit? Tayong totoo nag-observe ng Sabat. Bakit? Yung Panginoon mismo, siyang Panginoon ng Sabat. Dito sa puso natin, tayo nagkaroon ng kapahingahan sa problema. Tayo mga asawa, palagi nag-aaway. Ngayon, hindi tayo nag-aaway, peace na tayo. Ano yon? Nagkapahinga ba kayo? Hindi. Pero kung Sabado pa yung Sabat nyo, palagi kayo nag-aaway. Debate kayo palagi ng Sabado at Linggo. Pero kung ang Panginoon pinapasok sa puso nyo, kasi ang Panginoon ng Sabat, araw-araw nyo ay pahinga. Everybody say, praise the Lord. Ganun lang naman kasimple, kung maintindihan natin. Amen ba? Everybody say, praise the Lord. Ngayon, gaano ka-importante yung itawag na, dito tayo sa rest eh. Naintindihan natin yung rest. The Lord, the Son of Man is the Lord of the Sabbath and is the one who give us the rest. Sabbath meaning the day of rest. So pag si Kristo sa puso mo na, araw-araw mo ay kapahingahan. Napahinga tayo sa problema, sa kaguluhan, sa karamdaman, sa bisyo. Yun, total rest ng buhay natin. Amen ba? Amen? Kaya pag namatay ang Kristiyano, yung totoong rest in peace. Amen? Nagpahinga ng payapa. Pero yung mga hindi Kristiyano na tunay, lagyan pa rin nila ng rest in peace. Hindi totoo po yun. Dapat lagyan nila dito ng ano, hindi nila lagyan ng rest in peace. Ang lagay nila dito sana, rest in problem. Amen? Everybody say, praise the Lord. Ngayon, dito tayo sa worship. Ano ba ang similarity ng kaimportantihan ng Sabat nga gina-observe sa unang panahon sa ating kapanahonan? Dahil sabi, sa araw ng Sabat, walang magtrabaho. Ibig sabihin, concentrated. Kung sa atin, meaning, araw ng linggo, sumasamba tayo, that is the day of worship, ang ating meaning ng Sabat, because the rest, ang puso natin, ang Panginoon na. Amen ba? Ngayon, gaano ka-importante po yun? Totoo yung Biblia, importante yung araw ng pagsamba. Gaano ka-importante? Kung sa unang panahon sa Sabat, papatayin nyo magtrabaho, hindi mag-concentrate, hindi mag-ano. Sa ating kapanahonan, pag hindi ka dito magsamba ng maayos, delikado rin. Delikado rin. Basahin. Hebrews chapter 10, verse 25 up to 28. Praise the Lord. Hallelujah. Sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 10, ang bersikulo ay 25 Hanggang 28. hanggang 28. Praise the Lord. Na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon Ayun. na gaya ng ugali ng iba, kundi mangag-aralan sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. 26. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan. 27. Kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. 28. Ang mapawalang halaga sa kautusan ni Moses sa patutuo ng 2 o 3 saksi ay mamamatay na walang awa. Amen. Palakpakan po natin Diyos. Ita mo po. Matindi rin pa yung halaga nito sa pagsamba. Kaya ito po, sabi ng Panginoon, ibalikta kayo sa Matthew 5:17. Sabi ng Panginoon, I come not to destroy the law and the prophet, but to fulfill it. So, gipulpil niya sa New Testament. Yung dugtong ng Sabbath day sa unang panahon hanggang sa panahonan ito. Because the meaning of Sabbath is the day of rest and worship. Pinahinga tayo ng Diyos sa problema, kaya dapat natin sambahin ang Panginoon.
Gaano ka-importanting pagsimba? Binasa natin sa Hebrews. Huwag niyong pabayaan ang ating panagtigom, ang fellowship. Pagsadyain mo magkasala, makinig kayo, wala ng Kristo pa na ilansang sa krus para sa iyo upang mapatawad yung kasalanan mo. Kundi magpaabot ka sa kagilagilalas, kilakilabot na parusa ng Diyos sa mga taong kaaway. Maging kaaway ka ng Diyos pag sadyain mo pagkakasala. Amen. Walang katapusan na parusa ang dadatnan ng tao. At ito po ang kautosan ni Moses kasama pa sa Hebrews chapter 10. Wala po sinira ng Panginoon. Ngayon, pinagtibay pa natin ito. Hindi lamang linggo ang ating pagsamba, kay sabi ang Sabat sa Kristiyano ay linggo. Ay binigyan tayo ng kalayaan magsamba, Miyerkules, Biyernes, Linggo. Lalo delikado dito. Mga minamahal. Gina-explain lang natin ito para makuha nyo. Anong sabi ng Biblia? Gano'ng importante yung fellowship? 1 John 1:7, pakibasa. 1 John 1:7. Ilista nyo. Bilis. Libro sa unang Juan, Kapitulo 1, versikulo 7. Mga hinigugma, dili bagong sugo kining akong ginasulat kaninyo, kundili karaan kining sugua, nga diha na kaninyo sukad pa sa sinugdan, ang karaang sugo mao ang pulong nga inyo nang nadunggan. 1 John 1:7. 1 John 1:7. 1 John chapter 1 verse 7. Ulitin mga. Praise the Lord. Sa aklat ng unang Juan, Kapitulo 1, ang bersikulo ay 7. Ngunit kung tayo'y nagsisilakad sa liwanag, Iyon. na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa, at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Amen. Palakpakan po natin Diyos. Gano'ng importante yung fellowship? If we walk in the light, lumalakad tayo sa kaliwanagan, for He is in the light, ang panliwanag, we have fellowship one with another. Mayroon tayong pagtitipon at mayroon tayong sinasamahan, pagsasamahan. Amen? We have fellowship one with another. And the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all our sin. The important and value of fellowship is this. Kung nandito ka sa fellowship, sumasamba, sama-sama tayo, pag kumikilos ang banal na Espiritu sa ating kalagitnaan, dito po malilinis ng dugo ni Kristo ang ating mga kasalanan. Hebrews 10:25, pag tuyuon mo, sadyain mo na magkasala o mag-absent, not forsaking the assembling of ourselves together in some manner, sa ginagawa ng iba. Hindi naman lahat. In some manner, bipila lang, ginagawa ng iba. If you sin willfully after you have known the knowledge of truth, and you once enlightened the word of God, the salvation, then, hindi, nagkakasala ka. Sa Biblia, no more sacrifice for sin unto you. Wala nang Kristo pa na ipakos para sa kasalanan mo, kundi you are still waiting. Maghintay ka ng kakilabot na parusa ng Diyos sa mga taong mga kaaway ni Kristo. Mas matindi pa sa atin. Sa unang panahon, observance ng Sabat, sa araw ng Sabat, walang gagawa kay papatayin. Sa atin mismo, hindi ang tao ang papatay. Ang Diyos ang papatay. Sa ilang tao papatay? Sa paano ni Moses, batuhin at mamatay sila. Sa atin, ang papatay, ang Panginoon. Mas matindi sa atin. Dahil yung Panginoon ang magpaparusa sa atin. Mas matindi pa pala dito sa New Testament. Amen ba? Hindi basta-basta. Basahin mo nga sa Bisaya, Brother Piri.
Hebrews 20:25-28. Sundan niyo kung mga minamahal. Ganon kahalaga ang utos ng mga Panginoon. Libro si Hebrehanon, Kapitulo 10, versikulo 25. Sa dili pagbiya sa atong panagtigom, O, paminawin nyo. ingon sa ginabuhat sa pipila. O, Hinunua sa pagdasig sa usa ug usa. yan, sa pagdasig sa isa't isa. Ug ilabi na gayod sa makita ninyo nga ang adlaw sa paghukom nagkahiduol Yun, na. malapit na. Dito. 26. Kay kung kita magapadayon sa tinuyo nga pagpakasala, Yun. tapos nato madawat ang kahibalo sa kamatuoran, wala na nahibilin pangahalad inihaw tungod sa mga sala. Amen. 27. Kundili ang usa na lamang ka makalisa nga pag-abot og hukom ug kabangis sa kalayo Yun. nga magaut-ut sa mga kaaway. 28. Delikado, mga minamahal. Ang tao nga makalapas sa kasuguan ni Moses, pagapatyon sa walay kukaluoy, pinasikad sa paghimatuod sa duha o tulo ka mga saksi. Palakpakan natin, Diyos. Sa panahon ni Moses, pinapatay. Ngunit sa atin, maghintay ka ng kakilakilabot na hukom ng Diyos darating sa buhay mo. Apoy ang lalamoy sa mga taong kaaway ng Diyos. Tapos nabuksan ang isipan sa katotohanan, ginasadya pa rin pagkakasala. Ito walang ginagawa sa tahanan, ayaw sumamba. So pagdating ng tahanan, magtanaw lang pala ng telebisyon, magtingin lang pala ng Facebook. Naging kaaway ka ng Diyos niyan, kasi sinasadya mo. Nga dapat araw ng gawain dito ka, dahil the purpose that, para sambahin mo, pasalamatan mo ang Panginoon. Dahil isang araw na tinanggap natin ang Panginoon, binigyan tayo ng kapahingahan. So, dahil binigyan tayo ng kapahingahan ang gawin natin, sambahin natin ang Diyos. We have to worship the Lord. Araw ng gawain, nandito ka, sama-sama tayo mag-fellowship. The purpose, upang yung mga kahinaan natin, mga pagkakasala, sa araw na yan, na wala ang fellowship, pagdating mo sa fellowship, sabi sa Biblia, ang dugo ni Kristo siya maglinis sa lahat nating pagkakasala. Kaya the purpose of fellowship, to cleanse us from the blood of Christ hanggang maabot natin ang pagkakaisa sa pananampalataya upang maabot natin yung kaperpika, maging ganap tayo, maging perpektong Kristiyano because of fellowship. The importanteng fellowship, banal yan, importante utos ng Diyos. Sa unang panahon, pa hindi mo ganapin, sa panimos, patyon ka ng Diyos sa ating panahonan. Hallelujah, binigyan pa tayo ng mahabang pag-ibig ng ating Panginoon. Hihintayin na lang natin ang kakilabot na apoy yung magwawasak sa atin, mga minamahal. Hindi agad-agad tayo papatayin ng Diyos. Dahil ang Panginoon natin, mapagmahal at puno ng pag-ibig. Huwag natin sadyain na pagkakasala, tutuksohin natin ang Diyos. Ganon ka-importante ang mga kautusan ng Diyos sa unang panahon hanggang sa ating panahon. Hindi nagbabago. Sabi ng Diyos, I come not to destroy the law and the prophets, but to fulfill the law. At binibudipay pa. Pinaganda ng istrikto na. Sa unang panahon, walang problema. Ngayon, grabing kabanalan. Yung lalaki lang, di pwede magpahaba ng buhok sa ating panahon ngayon. Istrikto ang Panginoon. Diba? In 1 Corinthians chapter 11, verse 14-15, 1 Corinthians chapter 11, verse 14-15. Yung lalaki dapat hindi mahaba ang buhok. Maiksi ang buhok ng lalaki. Kaya ang lalaki na mahabang buhok, naging kakahiya sa kanya. Ba't hindi mga batas ng Diyos kayo sa ating panahonan? 1 Peter chapter 3, verse 3, dapat ang babae magsuot ng simpleng pangdamit, moderno, nga hindi po malaswa. Balal sa sarapan ng ating Panginoon. Mas matindi sa atin, ginamudipay tayo. Dahil bakit? Panglangit nang pupuntahin natin, mga minamahal. Bibasa, Brad.
1 Corinthians chapter 11, verse 14, 15. Atin nang tulakayin ito. There's 1 Peter chapter 3, verse 3. Libro sa unang mga taga-Korinto, Kapitulo 11, versikulo 14 hantod sa 15. Dili ba ang kinaiya mauman ang nagatudlo kaninyo nga makaulaw sa lalaki ang pagpatag-as sa iyang buhok? Oo, nasa Biblia. 15. Apan nga kun ang babae adunay tag-as nga mga buhok, kini mo'y usa niya kagarbo. No? Gloria, garbo sa kanya pag ang babae may mahabang buhok. At mahabang buhok na lalaki, nakakahiya. Ano sabi doon? Makaulaw. Makauulaw sa kanya. Kaya Mas, sige. kaya ang iyang buhok gihatag kaniya ingon nga igpapandong. Oo. Amen. Yung buhok na mahaba, para mapandungan ka. Sa unang panahon, ginapandungan yung mga mukha, hindi makikita eh. Is used for, the long hair is used for covering. So, sa atin, ganun pa rin yun. Sa Israel, ginakover nila eh. Yung mga Muslim. Hanggang ngayon, ganun din pa sa atin. Kasi hindi na fulfilled ng Panginoon kung anong mabuti. Dahil yung 10 utos, 10 yun. Sa Panginoon, naging 2 na lang. Una, you must to love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your might, and with all your strength. And you must to love your neighbor as to love yourself. Mahalin mo yung kapitbahay kapwa, ganun din sa pagmahal mo sa sarili. So covered na po ang natirang 8 na kautosan. Kasing 8 kautosan, huwag ka magnaka, huwag ka magpatay, huwag ka mangalunya, huwag ka magawin yung asawa ng iba. Respetuhin mong mama, papa mo. So covered na yon. If you love your neighbors, you also love yourself. So kung mahal mo ang sarili mo, mahalin mo rin kapwa mo. Kung mahal mo yung sarili mo, mahalin mo kapwa mo, hindi mo siya nakawan. Hindi mo siya patayin. Hindi mo kunin yung asawa niya. Mahalin mo ang nanay, mama, ang papa mo. Ganun lang. Kaya 2 na lang, i-modify ng Panginoon. Pero nanatili ang kabanalan, kaya ang Diyos na pinaglingkuran natin ay banal. Kailangan magpakabanal tayo. Amen ba? 1 Peter chapter 3, verse 3. Praise the Lord. Hallelujah. Sa aklat ng unang Pedro, Kapitulo 3, ang versikulo ay 3. Nawag sa labas ang kanilang pagayak na gaya ng pagpapahiyas ng buhok at pagsusuot ng mga hiyas na ginto o pagbibihis ng maringal na damit. Amen. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. 1 Timothy 2:9, dugtong mo para maintindihan nila. Bitsuin mo Tagalog. Praise the Lord. Hallelujah. Sa aklat ng unang Timoteo, Kapitulo 2, ang versikulo ay 9. Gayon din naman na ang mga babae ay magsisigayak ng mainhing damit na may katimtiman at hinahon. Amen. Hindi ng mahalagang hiyas ng buhok at ginto o perlas o damit na mahalaga. Amen. Palakpakan natin Diyos. So, mas lalo matindi sa New Testament. Amen. Makita ang simpleng buhay ng Kristiyano, simplicity is beauty. Makita ang the true image of Christ sa ilang buhay, the holiness and righteousness of God makita sa buhay na. Simpleng damit, simpleng kasuotan. With simplicity, walang mga make-up, walang eyeshade, walang eyebrow, walang palamuti ng mga bulawan dito. Yan sabi ng Biblia. Simpleng babae, pero magwanda. Amen? Amen. So, ganon. Ang babae may mahabang buhok. Dahil yun po'y cover para sa kanya. Ang lalaki naman ay maiksi ang buhok. Kaya kung mahabang buhok na lalaki, ay naging kakahiya sa kanya. So, mas pinatindi pa ang kautusan ng Diyos sa ating kapanahunan kaysa Old Testament. Amen ba? Kaya bakit ang dalhin sa Diyos na iglesia ay ipresenta doon walang buling, dungis, mancha, gibalaan sa Diyos. And He might represent to Himself a glorious and holy church having no spot or wrinkles and without blemish, and that is holy. Walang kapintasan, walang bahid, walang kunot, walang mancha. Sila pa'y malinis. Amen. Pinagbanal ng Diyos. Yun ang ipresenta sa langit in the near
rapture. Pag hindi po maging ganun ng Kristiyano, walang marapture. Dahil ang pamantay ng Diyos, standard ng Diyos, napaka-stricto. Pero kay gusto man natin ng langit, wala tayong magawa. Sundin natin ang kalooban ng Diyos. As we sing to the Lord, hallelujah. Kailangan natin sumunod sa kalooban ng Panginoon. Kailangan maintindihan natin kung anong gusto ng ating mahal na Panginoon. Yan ang gusto niya gawin natin. Naunawaan natin ang totoong paglilingkod sa Diyos. Upang di tayo magulumihanan sa isipan. Hindi tayo magalinlangan. Totoo ang Diyos natin dito sa Smukusid. Totoo ang ating malapason, propeta ng Diyos. Hallelujah. Ibutin ng iyong puso. Ang tulad ko'y niligtas mo doon sa Kalbaryo. Kaya't aking inaalay ang papurit Taas ang kamay. Singgit, hallelujah. Ako'y tanging Magpasalamat sa'yo. tayo sa Panginoon. Tinuruan, binuksan po sa isipan. Panginoon, kay buti mo. Panginoon, sadyang kay buti Kay buti mo. iyong puso. Ay tulad ko'y niligtas Titulan mo, liligtas mo. sa Kalbaryo, kaya't aking inaalay papurit magsamba. Tuloy mo siya. Panginoon, sadyang kay buti Sadyang kay buti mo. iyong puso. Ang tulad ko'y niligtas mo doon sa Kalbaryo. Kaya't aking inaalay papurit pagsamba. Buhay ko'y tanging sa'yo. Tabahin mo pasensya. Pati ang pasensya. Panginoon, Balik ka mo. Pabati pasensya. kay buti mo. Tapos mas kita naman ang pasap na hindi nila. Panginoon, sadyang kay buti na iyong puso. Sadyang kay buti mo na. Ang tulad ko'y Sadyang kay buti mo. sa Kalbaryo. Aking inaalay papurit pagsamba. Hallelujah. Sa'yo. O Panginoon. Kay buti mo. Kabuhay ko lang. Hallelujah. Sadyang kay buti na iyong puso. Ang tulad ko'y niligtas mo doon sa Kalbaryo. Aking inaalay papurit pagsamba. Jesus. Noon. Ay tanang kong sa Kalbaryo. Kaya't aking inaalay papurit pagsamba. Ang buhay ko dahil sa'yo. Singgit, hallelujah. Kay buti mo. Maraming salamat, Lord, sa iyong habag at awa sa amin. Napakabait mo, napakadakila mo sa aming buhay. Napakadakila, napakabutan mo sa aming buhay. Liligtas mo kami sa kamay ng kaaway upang kami magkaroon ng buhay na walang hanggan.
Mga minamahal kayong Kristiyano, matagal na tayong Kristiyano, kaya kausapin niyo ang Panginoon. Habang lumuluhod kayo, anong ginagawa niyo dyan? Magsisi kayo. Kausapin niyo ang Panginoon. Kailangan madaman yung presensya niya, mapuspos kayo ng banal Espiritu. Ngayon ang panahon, magpakabanal na tayo, maging sincero na tayo. Dahil ang panahon natin, hindi na basta-basta. Magdesisyon na kayo, maglingkod sa Diyos ang taos puso. Maglingkuran niyo na ang Panginoon. Maging mainit tayo, maglingkod. Sambahin natin palagi ang Panginoon. Dahil hindi natin alam ano mangyari sa buhay natin. Kailangan masigurado natin na tayo banal sa harapan ng Diyos. Habang pinapatanggap ko ating mahal nga bisita dito sa harapan, sabat kamo sa akong pangamuyo, diktahin sila. Bayaw kamot. Bayaw kamot nyo. Ipiyo nga mata. Sabat kamo sa akong pangamuyo. Inyong dawaton ng Ginoo. Ngayong personal nga mangluluwas kano adlaw. Pero mahimo kamo anak ng Diyos taga panunod sa langit. Isulti nyo, sabat kamo, amahan ko sa langit. Sa ngalan ni Ginisus. Ginoo, salamat. Sa higayon nga gihata mo nako. Nga ako makanhi diri sa imong tinud nga simbahan. O akon madunggan ang mga pulong mo. Ang ako nabati imong presensya. Kining Sus, ako'y isang taong makasalanan. At nahibalo ako, ikaw namatay sa krus Kalbaryo tungod nako. At kining orasa, Ginoo, gidawat ko ikaw. Nga akong personal nga mangluluwas. Dios o gari isang kinabuhi. Luwas ako, Ginoo. Mo anak mong tinuod sa kasing-kasing si binuhatang kamaturan. Luwas akong tibok banay pamilya. Imo ako anak mo na matuod, Ginoo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Opo, Panginoon, maraming salamat sa mga kaluluwag. Dala mo siyang paanan. Maligtas mo sila. Kamo yung sinumpisa ng paglingkod na sa iyo, Lord. Kahabagan mo sila. Paguhin mong buhay, maghimala ka. Buong sambihan na ligtas mo, mala Panginoon. Maghimala ka, Lord. Tulungan mo sila sa dalangin, mala pastor, in time prophet. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Singgit. Hallelujah. Mga minamahal, mamaya po, mayroon tayong bautismo. Diyan, may baptismal tub, may damit naman tayo suot, baptismal room, libre yan. Upat ang reglamento sa kaluwasan, una pagtuo, ikadua paghinulsol, aron pasaylo yung sala, pang-upat, bautismo sa tubig sa ngalan sa aron mahugasan, mapasaylo yung sala, pang-upat, madawat yung gasa sa balang espiritu. Ang Diyos, Espiritu mo sulod sa kasing-kasing. Mag-ianak na ka mo ng Diyos, noon niya, para hindi masayang ang iyong pagtambong. Muli ka mo nga malipayon, napasaylo sa nyo, inyong langalan na sulat sa langit. Babalik man ang Diyos karon, mauban na ka mo sa langit. Maabot problema, o ampingan ta sa Ginoo. Kaya magabuyo kita tanan maigsunan. Kung sa mga kabugat ang atong mga problema, lahat yan may lunas. Lahat yan may sagot ang Panginoon. Walang problema na walang kasagutan ang Panginoon. Ang lahat na problema may kasagutan. Ang lahat na kahilingan may kasagutan. Ang lahat na karamdaman may kagalingan sa pangalan ng Panginoon. Ang lahat ng buhay may pagbabago sa ngalan ni Jesus. Ang ating buhay may kabanalan sa pangalan ng tulungan tayo ng Diyos. Hallelujah. Manalangin tayong lahat. Hallelujah. Upo na kinang Diyos sa mamanal sa matamis na pangalan ni Jesus, mala Panginoon, sa mga oras na to. Sunod dalangin namin, beloved na pastor, in time prophet, beloved children, hallelujah. Panginoon, sa mandaling ito, nagsumabok kami sa iyo, ano mga problema, kahirapan, dinadaan na makanakan mo, Lord, hallelujah, makaramdaman, pati mga prayer request nila, grant mo siya, mamarahan, pati mga bibigkas viewer namin, may mga pangailangan sila, may makahilingan sila sa iyo, abutin mo silang kapangyarihan kamay. Alam ko, kahit saan walang distansya sa iyo sa panalangin, maabot mo sila kay kang Diyos, diba? Omnipresent God, Lord, omniscient, omnipotent God, Lord. Tulungan mo, babang kapangyarihan mo sa kaligitnaan. Ngayon din sa oras na to, hallelujah. Huwag ipatong kami sa ulo nyo, lahat tayo mag-rebuke, hallelujah, sa karamdaman. In Jesus' name, hallelujah. Yes, I by the prop darkness, demons and primitive sickness cast out from that in Jesus. Be healed, be healed, be healed. Be healed that now. Receive healing that now. Problem is survives beyond. Heal the sickness right now, Lord. Jesus' name completely, Lord. Poverty began. Weaknesses in Jesus' name.
In Jesus' name, amen. Praise the Lord. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Palapakan natin, Diyos, ma'am na mahal. Lahat tayo ay tumayo. Bayo kamot, dokso, tulog abisis. Singgit kusog, hallelujah, gikan sa kasing-kasing. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Ayaw mag-absent po, Merkules, Linggo, at saka Biyernes po ating gawain. At nagawa tayong special offering. Pag-pray natin, mga Panginoon, magkapatiran, hindi na isawa, bigyan ng special offering. Papalain mo sila, balik na maglimis sa palangin sila, Lord, sa matimis na bagay, sa pangalan ni Sundam na Pastor. In Jesus' name, amen. Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya niyang gawin ang lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay. Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa iyong inaasal, higit pa sa iyong hiniling. Ibibigay ng Diyos, pagkat pangako niya'y totoo. Sobra-sobrang pagpapalan, tanggapin na. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa iyong hinasam, higit pa sa iyong hiniling. Ibibigay ng Diyos, pagkat pangako niya'y totoo. Sobra-sobrang pagpapalan, tanggapin na. Halina't magtiwala sa ating Diyos. Amen. Everybody say, praise the Lord. Mga minamahal, yung mga ano na, sa Abuloy. Ha? Sa Abuloy na. Ito lang mo sa gate magtindog. Diba? Mag-isunan, narin ito magdugay. Magtindog lang mo doon sa gate, nga duwa pikas-pikas. Ang tanan nga kiso na mo gawas, magulog na kayo ng Abuloy, ha? Para sa father ni Stracilla Suaso. Pwede magdugay po, mga doon na sa closing prayer. Manindog tatanan, mga minamahal. Magtapos po ng inyong closing prayer, magpalihas ang gusto mo sa may karamdaman. May problema pa yung maulang magdulsa mo. Yung magbabautismo, pabilin po. May tubig yan para bautismo kayo. Magpalit tayo, mga minamahal. At huling kuranan po, ang mga baksis natin, anyan yung labing wala mo yatag, ha? Ang puti nga box, 5 pesos na naman yan, pataas para sa telebisyon natin. Matag Sabado sa PTV4, alas 11 ng gabi ng alas 12. Yung brown sa lupa po yan. Pledges natin sa lupa, no? Lagi nyo po sa dual ka offering cloth yan. Yung Abuloy po sa ating migsoon. Stracilla Suaso siyang papa nga kinuha ng Diyos. Padialan ni Lugaw. Prayer. Closing prayer. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Apo ang tanan, mga minuha. Hallelujah, praise the Lord. Daming Diyos, ngaling bahanan sa langit. Sa ngalan mo, Panginoong Isus, kami nagpasalamat kanimo, mahal na Panginoon, sa among pagsimba, pagdahig, pagpasalamat kanimo, mahal na Yes. Panginoon. Salamat, hallelujah, sa matampis sa presensya nga imong ginapalabahati sa matag usa ka namo, mahal na Panginoon. Salamat, mahal na Panginoon, sa Bible study ang among napatalinghugan, mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, praise God, ang mga kaigsuuna, mahal na Panginoon. Nagbigay na buhay na patotoo sa iyo, mahal na Panginoon. Salamat, mahal na Panginoon. Hallelujah, praise God. May pagkantahan sa Beloved Choir, mahal na Panginoon. Children's Choir, Adults Choir, Finance Choir, mahal na Panginoon. Salamat, imong presensya. Imong ginapabati sa matag usa ka namo, mahal na Panginoon. Usab Ginoo ang pagpasabot sa paghatag, mahal na Panginoon. Ang paghatag mo isusi sa panalangin, mahal na Panginoon. Salamat, mahal na Panginoon. Hallelujah, sa pulong among napatalinghugan, mahal na Panginoon. Ikaw di ay ang among kapahulayan, mahal na Panginoon.
Panginoon. Ikaw, nagpapahulay ka na mo sa mga problema, sa mga balatian, mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa mga bisyo, mahal na Panginoon. Hallelujah. Wala kami ikabalos kanimo, O Diyos, kundi amo kang simbahon. Simbahon pasalamatan ka na mo, mahal na Panginoon, sa mong temporaryong pagbulag-bulag. Ginoo, hallelujah. Ibubot kami sa mutatag sa kapanibalay. Dala ang kalipay, kalinaw, O Diyos. Ibalik mo kami. Hallelujah. Sa Merkulis Midweek Service, aron na simbahon na usab ang iyong buhig gamhanan nga ngalan, O Diyos. Kaya mo giampo si mo gamhanan nga ngalan sa ngalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. God bless you po, Ma'am Nal. We love you so much. And Jesus loves you more.